Na ang lihim ng umunay pagkakasangkot ng unang ginang sa isang madawakang operasyon ng sindikato ng droga matapos sumuko sa mga otoridad ang isa sa itinutulong kasabwat. Ayon sa mga eksklusibong ulat, kusang loob na nagtungo sa National Bureau of Investigation ng suspect at isinapubliko ang mga impormasyong matagal nang itinatago ng grupo. Sa isinagawang press conference, isinalaysay ng testigong umano'y pagkakaugnay ni Lizata Lasmang sa operasyon ng sindikato mula sa pagpopondo, proteksyon mula sa ilang opisyal hanggang sa distribusyon ng ilegal na droga sa ibang bahagi ng bansa. Ipinakita rin niya mga dokumento at komunikasyong patunay sa mga kanyang inuugnay. Hindi pa nagbibigay ng bahayag ang kampo ni Ginang Lizata Nas tungkol sa isyu. Samantala, muling nanawagan ng taong bayan at ilang mambabatas na imbisigahan ng masinsinan ang naturang kaso upang masiguro ang hustisya. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na hakbang ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na't isa itong kasong maaring yumanig sa kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Oy, di-remove na lang natin yung Twitter natin. Okay, ayaw mag-connect sa Twitter. Pa-remove lang natin palangga. Ayaw daw mag-connect sa Twitter account natin. So, connected tayo sa ating Facebook at sa ating YouTube. Okay, good na tayo. Good to go. Hi, Tupakin, my Paris, how are you? At saka si Brax the Pogi. Alright. Aha. Si Sita Espinola. And hello, Rolando Guerrero at si Pambansang Lola. Okay, tuloy na tayo mga palangga. Paki-share ang ating alindog today, Luisa D. Torres. Okay, so huling-huli na nagkakabuhol-buhol ang mga kasinungalingan ng gobyernong bangag. Mukhang bulubog na ang bangka ng mga bangag. Kaya napakaganda ng mga nangyayari kasi dapat magtuloy-tuloy lang sila. Magtuloy-tuloy lang sila sa kadyatahan at kasinungalingan. 'Di ba? Dahil araw-araw ang topic ng presidential communications ni Lucring Castro at ni Jay Ruiz na nagpapakasanto kahapon sa kanyang press conference ay kitang-kita mga kababayan na ito ay nuknukan ng kasinungalingan. Bakit kamo? Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Tita Fanny na lagi nanonood sa akin. Talagang naka-on. Pumunta ako sa bahay nila kahapon. Kaya hindi nakapag-vlog. Inabot ako ng 48 years doon. Dahil pinagluto niya ako ng suman. Hello, Tita Fanny at Roel. Thank you so much. At yes, kay Tita, yung bago kong tita, Nolly. Ayan, ng Norway. Ayan, kamusta po kayo? Kaibigan niya ni Tita Fanny. Anyway, highway. So, mga kababayan, di ba, 2 days ago, bago pa natin pag-usapan itong mga Jotang Genemes na mga sinungaling, pag-usapan mo natin si Spokes Harry Roque. O, di ba? Nasaan si Harry? Nasaan ang ating kaibigan si Harry Roque? Kasi, mga kababayan, recently dyan sa Senado ay hinahanap ni Ontiveros si Spokes Harry Roque. At sinasabi nila, actually mali-mali yung balita eh. I will, meron lang akong i-isplok. I-isplok patungkol kay Harry. Ready na ba kayo? Alright. Kasi nga, ito kasi Bukbukin, si Risa Virus, sabi nga dyan ni Spokes Harry, ginagamit yung kanyang pangalan para mapag-usapan etong si Ontiveros. Teka lang, basahin muna natin yung kanilang recent, right?
So katulad dito, former presidential spokesperson Harry, okay, has invoked his right to travel after, yes, Senator Risa Ontiveros inquired about his whereabouts in a recent Senate hearing. Kasi tinatanong nila kung nasaan si Harry. Sa akin yung tanongin, alam ko kung nasaan. Mali kasi yung report. Okay, mamaya sabi ko na si Spokesari. Ang sabi dito, for the record, there is no warrant of arrest. Itong sabi ni Spokesari, for the record, there is no warrant of arrest issued against me. Totoo. Sabi niya, flight from a congressional contempt, I wish to underscore. Sabi niya, cannot be the evidence of anything. As DILG Secretary Remulla said, I am being pursued not as a criminal fugitive, but as a resource person. Yun ang sinabi ni Spokesari. Ang sabi pa niya, having said this, I have no whole departure order and have the right to travel. Mahirap ba itong intindihin, Senator Risa? Okay. Travel lang ba talaga yung, ito sabi naman ni Virus, travel lang ba talaga yung ginagawa ni Attorney Harry o paglabag sa batas ng Pilipinas? Hindi ba pagtakas yan? Okay? Iba po kasi yung tumakas ka dahil nakagurgur ka ng tao o may convicted ka sa isang krimen, di ba? Katulad ng mga bangag, katulad ni Marcos Jr. at ng pamilya niya na tumakas noong, hindi tumakas, nang in-exile ang mga ulupong. Si Spokesari Roque at ang 37 vloggers katulad ko, pare-pareho kami ng situation. Ginigipit kami, pinapatahimik kami, kinakasuhan, inaaras, nagpa-fabricate ng crime, si Lisa Tanas Marcos, si Bangag Jr. at mga kasabwat nila, katulad ng pag-fabricate nila ng crime kay distressed mother para makidnap ni Lisa yung dalawang bata. So iba yung case, dalawang bata sa Turkey. So iba ang case namin ni Harry Roque. So kaya, okay, kung ako man ang nasa katayuan ni Spokesari Roque, hindi ako magpapakontempt o magpapakulong sa kulungan dahil lang sa pag-refuse niya o di siya nakapunta doon sa, actually hindi siya nag-refuse eh. Di ba may mga congressional, Huwadcom hearing na kung saan hindi siya naka-attend and everything. So ngayon mga kababayan, alam naman natin na ang target talaga ng bangag na gobyernong ito ay ipakulong kaming lahat o ipagurgur. Alright? Kaya nga ako may, ilang buwan na, okay, siguro, kailan ba sinabi sa akin ng informer ko? Siguro may gitna 6 na buwan. Baka may isang taon na, tignan ko lang yung record, na hinahanap ako ng taga-gurgur ni Lisa o assassins. Kasama yan sa case ko. Nakasabwat niya si Robles. So ang kalaban natin, isa, ang gobyernong bangag. So yung kaso ni Harry, kaso ko, kaso ngayon ng 37 vloggers, ay iisa na gusto kaming gawa ng kwento. So ngayon pinalabas nila dyan na ang balita daw na si Harry ay namataan sa Japan. Ano ba yun? Tingnan natin ha. Saan ba yun? Ang sabi ng, ito 26 minutes ago, sabi ni Risa, where, sabi niya, for God's sake is Harry Roque. Sa akin yung tanongin, alam ko. Mamaya sabihin ko nasaan siya. Okay? Sabi ni Virus, kung hindi nyo alam paano nakatakas si Go Waping, alam nyo ba nasaan si Harry Roque sa ngayon? Okay, ready na ba kayo? Gusto nyo malaman kung nasa si Spokesari? Ano pa sasabi niya dito? Ano bang sinasabi ng mga Jutang Ginemes? Okay, nabasa ko na to. Okay. Sabi nila, ito, i-correct ko lang tong fake news nila. Oy, News 5. Nagtangkang magtungo sa Estados Unidos si dating presidential spokesperson Harry Roque, pero naharang umano siya nang subukang dumaan sa Japan ayon sa Bureau of Immigration. Kailan? Kailan siya naharang? Kulang-kulang yung inyong mga balitang kasinungalingan. Kailan? Anong buwan? Kung itotoo itong kwentong ito. Okay?
Sabi pa dito, meron po kaming alam na pumunta rin siya sa Japan. Pumunta rin siya ng Japan na hindi po siya nakaalis, sabi niya. Supposedly bound for US pero denied flight at check-in. In due time, hindi ko lang pwede sabihin ngayon, okay? May ginawa si Lisa Tanas at si Bangag. Okay? Nalabag sa batas ng Amerika. At mananagot ka, Bangag, Lisa Tanas, sa tamang panahong buwa ka ng ina kayong mga hinayupa kayo. May ginawa kayo, kaya ito fake news to. Bakit hindi nyo sabihin ang totoo kung anong illegal ang ginawa nyong nakipagsabwatan kayo dyan sa US Embassy? Hindi ko alam kung may mga Pilipino ba dyan na sinabwat ninyo? Alam nyo kung anong sinasabi ko. I'm sorry, hindi ko lang sabi ngayon, mga kababayan. Ano? Excited na ba kayo? Ano to? Kung invisible lang ko, babalatan ko sila, sabi ni Joshua. Sabi ni May Beshi, si Harry Roque ay nasa puso ni Maharlika. Correct. Okay? So sabi nila dito, fake news po ito ha. Ito, mga fake news to. Kasi mamaya sabi ko sa inyo na si Harry. Meron po kaming alam na pumunta rin sa Japan at hindi po siya nakaalis, supposedly bound for US pero denied flight, Wala rin pong holdings sa Japan Police at Immigration. After that, wala na po kaming information. Sabi nung Chief ng Intelligence Division ng BI. Ibig sabihin, mga bugo kamo. Okay? Ibig sabihin, mahina kayo. Okay? Wala kayong silbi. Pero dapat hindi nyo nga hinahanap yang si Harry Roque dahil hindi naman convicted yan. Kasi si Lisa Tanas talaga ang may target at si Bangag. Pinag-iinitan si Spokes Harry kasi nga naman andyan bumoboljak sa kanyang social media. Kasi gusto nyong ipagurgor, ipakulong katulad ng ginawa nyo kay Colonel Grijaldo na hanggang ngayon nakakulong pa rin. Okay? Kinumpirma ng BI sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong March 4 na namataan din daw si Roque pati ang kanyang asawa sa Dubai at Singapore. Wala pang karagdagang impormasyon ng ahensya sa kasalukuyang kinaroroonan. Kailan? Kailan niya namataan? Nandyan na si Harry. Okay, nandyan lang dyan, nagsiswimming. Diba? Andyan na si Spokes Harry nagsiswimming. Malay nyo, nagsiswimming lang pala dyan sa Davao, hindi nyo nakikita. Kasi mga palpak kayo, mga bugo. Diba? Gusto nyo kasing, tignan nyo mga kababayan, ang balita ng News 5. Walang date, kailan, when, where, what. Yung where meron. Fake news. Pero actually, ang alam ko, pumunta muna ng Zimbabwe si Spokes Harry. Nag-charity yata dyan sa Zimbabwe. Tapos, nag-jet ski papuntang Davao, nag-swimming. Anyway, mga palangga. Excuse me. Nakakaloka. Fake news to. Okay? Iba po ang kwento. Okay? I know the story, pero bitinin muna namin kayo. Basta ang huling alam ko, nag-jet ski siya. Papunta kay Pangulong Duterte. From ano sabi ito saan? From Japan. Saan sabi niya? Japan. Kung saan-saan. Dami. Parang nag-world tour si Spokes Harry. From Japan, nag-jet ski siya papuntang Davao. Tapos papuntang China. China papuntang Zimbabwe. So parang doon siya pumunta. Anyway, ang alam ko ang huli nasa Zimbabwe. Tapos sabi niya, magsiswimming daw siya sa Davao. Gamit siya ng jet ski. Papuntang Ilog Pasig, sabi ni Atis. Ayun na nga, encourage natin kung nanonood si Spokes Harry. Spokes Harry, mag-jet ski ka na. Pumunta ka na sa loob ng Malacanang. Alam mo na. Anyway, so ito pong balita, fake news to. Walang date eh. Hindi nila alam anong date, kailan, anong buwan.
Mga ulol, bakit hindi nyo sabihin? Merong illegal na ginawa ang gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanas. Sabi ko, in due time, si Spokeshari ang magsasabi sa inyo yan. But not right now. Gusto ko lang sabihin na ang pasimuno ng peking balita ng fake news ay ang gobyerno ni Bangag. Alright? Okay. Tapos, actually, di ba, pero totoong dumaan si Spokeshari doon sa UAE nung mayroon siyang na dokumento na kailangan niyang pumunta sa embassy. Di ba, ibinalita natin yon. Kaya nagkaroon ng extradition, treaty agreement ang Pilipinas at Dubai. Ang totoo kasi, akala nila sa Tanas, madadampot nila o makukuha nila si Spokeshari doon sa UAE. Yun ang nasa likod noon. Yung mga ano na yon, yung mga agreement na yon, nilinlang na naman nila sa Tanas, I believe, nilinlang niya ang mga gobyerno ng UAE. Baka bumuka ka ang kipay niya. Kasi lahat, ginagawa ni Lisa Tanas. Actually, ang ating balita, nakita niyo ba ngayong araw si Lisa Tanas? Napag-alaman ko, kahapon pa yung balita, na pumuslit si Lisa na sa Florida ngayon. Ay, kahapon. Kahapon ba? Basta pumunta, ayon sa ating source, di ba? Pumunta daw si Lisa Tanas sa Florida para bumukangkang dito at, makipag-usap kay President Trump para kausapin ang kanyang asawang Bangag. So, yun yung nakarating. Sabi ni Mula, parang ikaw, jet setter ang palangga. Yes, jet setter talaga si Spokeshari. So sabi ko nga sa kanya, baka pwede ka naman mag-post ng picture, Spokeshari, na kumakain ka dyan sa Zimbabwe. Diba? Si Rano Ochi para mapraning lalo ang gobyernong Bangag. So ito pong ulat ng nila, fake news po to. Fake news. I'm telling you, walang mga dates and everything. Kung may mga dates to, 'di ba? Kung talagang may record sila, dapat nakasulat, 'di ba? Si Harry Roque ay pumunta sa Japan ng ganitong buwan, ganitong petsa. Wala eh. Mga katang-isip. Ano yung sasagutin ko? Anton Ramirez. Catch me if you can. Sabi ni Attorney Harry, sabi ni Selma Ang. Ngayon, mga palangga, kaya Spokeshari, boljakan mo ng boljakin yung mga jotang Genemes. Okay? Ngayon, mga kababayan, pag-usapan natin si J. Ruiz at si Locring Castro. So, 2 days ago, nagkaroon ng press conference itong briefing itong si Castro na kung saan tinanong siya, tiga nga, hindi natin to. Okay. Tinanong siya, mga palangga, transcribe natin yun kanina. Okay, okay, nandito. Okay. Tinanong itong si Hitad ng media. Ito, here we go. Aba, ang jotang Genemes. Alright. So the process of divesting. Alright, okay. Divesting. Okay. Di ba tinanong siya, okay, kung si Locring Castro, sabi niya, tinanong siya ng reporter na merong isang media company na kung saan daw, yun nga yung DG8, kung saan isa sa co-founder si J. Ruiz at nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago siya maging PCO secretary. Hindi pa ba nagda-divest si Secretary J? Ang sabi ni Castro, sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ang nag-assume ng position, so yan ang parating, ang alam, so yan parating na.
At alam naman niya ang batas. At lahat ng gagawin natin dito ay dapat nasa batas. And of course, sabi niya, allegations. Sabi niya, not allegations, but those who are pointing out that there is a clear conflict of interest in this situation. So wala tayong nakikitang mali doon na kailangan din kumita daw sila. So ngayon, kami na-appoint, kailangan mag-divest kung ang interest ay may conflict. So, ngayon mga kababayan, alright, may isa pang reporter na nagtanong kung nag-divest na daw ba. Okay? Nag-divest na nga daw ba? Meron sinabi itong si Castro, di ba? Ang sinabi ni Castro na nasa process na siya ng pagda-divest. Pinagsinungaling na naman ni Castro. Eto, pakinggan natin to. Niready ko to sa inyo. Nirecord ko lang. Here we go. Ito yung sinabi niya 2 days ago. Na isang media company kung saan meron pang report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding that. Malinaw, di ba? Has he already divested? Okay? Or, balikan natin ulit. Malinaw to, Castro, ha? Kasi nuknukan kang sinungaling na lukring ka, eh. Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary... Ulit. In the process na po Ulit. kasi Tanong natin ulit natin yung tanong. He still in the process... ayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po kasi piniprepare niya po yung kanyang mga papers regarding And that. does the secretary have a statement? Okay, so ngayong araw, bago natin gisahin si Ruiz, ngayong araw, ito naman ngayon ang tono ni Lokring. Is it clear? Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership of Secretary Jay of Digital 8. Okay. If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yun lang yung question. Ayoko kasi na na-twist ng ibang mga vloggers. So I really want to clarify this. My answer was, it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Sinabi niya yan kanina. Posisyon.
So, Nabubulol. alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. Okay, sinungaling. Kasi 'di ba lumabas sa newspaper, sa lahat ng media, and yung mga vloggers, actually dapat kagabi pa itong vlog natin. But anyway, hindi daw niya sinabi na nagmamay-ari o kinonfirm niya na nagmamay-ari na owner si J. Ruiz dito sa DG8 na yon. Tignan ninyo kung paano niya tinwist. Di ba tinanong siya nag-divest na po ba? So, ang gustong sabihin nitong lukring na ito, hindi niya sinasabi na owner si J. Ruiz ng Digital 8 na yon. Kasi nasunog na siya eh. Dito sa video niya kahapon, maliwanag kababayan. Meron pang report na tinanong siya kung nag-divest na ba. Co-founder si J. Ruiz. Tignan natin, yung lalaki. Or interest sa anumang. So yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ang gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Clarify ko lang, has he already divested or is he still in the process of divesting? Sa pagkakaalam ko ay in the process na po. Kasi sa pagkakaalam niya, in the process na po. So, ibig sabihin kung ganun yung sagot mo, sa pagkakaalam ko po ay in the process na, so, ina-acknowledge mo na siya ay part ng company, part owner, or whatever. We're just talking about sa statement niya lang. Sa pagkakaalam ko po, ay pinaprocess niya na. Ulitin natin, ang karugtong. Prepare niya po yung kanyang mga papers. And does the secretary piniprepare niya yung kanyang mga papers. Sino ngayon ang sinungaling? At tayong mga listeners? O tayong mga vloggers? O ito mga jutang ginemis na ito? Malinaw pa sa sikat ng araw sa statement niya ngayon na sinasabi niya, sabi niya ay neither confirmed nor denied kung mayroong owner si J. Ruiz doon sa DG8 na yon. Nakita niyo kung paano nila i-twist. Kung hindi natin himay-himayin ito, gagawin kayong tanga. Kaya 'di ba every single day ng kanilang press briefing, mga kababayan, ay puro vloggers. Hindi mo kanina, sinabi niya, baka daw i-twist ng vloggers. Mainstream media reported about dun sa sinabi niya na nasa proseso na ng pagdadivest itong si J. Ruiz. Pero ang katanungan dito, mga kababayan, okay, punta tayo kay J. Ruiz kasi parang mangyak-ngiyak siya at pa-victim siya, okay? Pa-victim ang julol na kesyo, mamaya isa-isay natin yung kanyang yung kanyang pangalan nito, yung kanyang mga kasinungalingan. Alright. Ang sinasabi niya na hindi naman daw siya ang may-ari ng Digital 8 na yon, na kung saan Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!